Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serya ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM. Magandang gabi po sa ating lahat, mga ginigiliw nating mga kaibigan na nakikinig ngayon sa Adventist World Radio 89.1 Manila. Ganon din po sa mga nakikinig dyan sa Northern Luzon na sa inaabot ng ating radio na imbag nga rabii kakabsat, masantos yalabid si katayo namin. Maayong gabi sa tanan dito sa Visayas and Mindanao, sa mga nakikinig po ngayon sa kanilang mga radio at sa Facebook at sa YouTube. Kung kayo man po'y kasama namin ngayon, ano man ang inyong ginagawa, kayo marahil ay nakaupo, kayo kumakain, kayo nakahiga at nagpapahinga. Enjoyin nyo po mga kaibigan at mga kapatid itong programang ating ihatid. Isang oras ng talakayan kung paanong tayo ay mababago at kung paanong naihahayag ang pag-asa. Muli, ito po ang inyong kaibigan, Pastor Rosler Zamora, at ngayong gabi ay kasama natin ang bagong-bago nating kasama ang ating direktor dito sa Adventist World Radio Asia Pacific Region. Walang iba kundi ang ating kapitapitagan na leader, Pastor Robert Dulay. Kumusta po kayo, Pastor Robert? Mapagpalang gabi po sa lahat po ng ating mga nakikinig, sa lahat ng mga nakatutok po sa ating radyo, nasa sasakyan, at ngayon po nagpapatuloy po ang ating pong Revelation of Hope series sa loob po ng mahigit isang buwan po ito na tuloy-tuloy since March 1, Pastor Zamora, na tayo po nagpapahayag ng kapahayagan ng hula, ng pag-asa mula sa salita ng ating Panginoon. At syempre ngayon pong gabing ito, magpapatuloy po tayo live gabi-gabi. At ito po isang linggo na kasama po ako sa series na ito at niloob po ng Panginoon na tayo po ay makaparito sa atin pong live dito sa ating station ng 89.1 AWR FM Manila para magpahayag. Yes, ngayon pong gabi, nagpapasalamat tayo sa kabutihan ng Panginoon. At ngayon po, magpapatuloy tayo sa atin pong pag-aaral at syempre makakasama natin si Pastor Jeter, hopefully, maka-join siya in the middle of our presentation. Pero po sa lahat po ng ating mga kababayan, mula alas 7 hanggang alas 8 po ng gabi, hanggang sa susunod po na buwan, samahan niyo po kami, tumutok po kayo para sama-sama tayong mag-aralan ng salita ng ating Panginoon. Ayan. Opo, tama yun, Pastor Robert. Hanggang sa April 19 ay sama-sama po nating huhukaying mas malalim ang mga kabuluhan na pag-aaral sa banal na kasulatan. At si Pastor Robert po ay fresh all the way from Thailand. Nagbiyahe po siya at ngayon nakasama natin. Kararating-rating lang po kanina, nag-broadcast agad at ngayon kasama natin siya. So mga kapatid, samahan niyo po kami. Wag na po kayo maghintay. Inyo na pong i-share itong ating program. Binibigyan po namin kayo na ngayon ng pagkakataon na inyo pong i-share sa inyong mga kaibigan, kamag-anak, upang marami po tayong makinabang sa ating pag-aaral ngayong gabi. Pastor, bago po tayo magpailan lang, ay hilingan po namin kayo na kayo pong manguna sa ating pananalangin. Okay, mga kababayan, mga kaibigan at mga taga-subaybay, samahan niyo po kami sa isang pong panalangin. Banal na Diyos, na mahabagin at makapangyarihan ka po sa lahat, lumalapit kami sa inyo sapagkat naniniwala po kami ng aming pag-aaral na ito, ang aming pagsasalita ay walang kabuluhan maliban na inyong basbasan, maliban na inyong ipagkaloob ang inyong katalinuhan sa bawat isa sa amin. At sa aming pakikinig, maliban po na hipuin yung aming mga puso, ay hindi po namin maunawaan ang mga salitang ito. Sa inyo po kami umaasa, samahan niyo po kami, maluwalhati po kayo sa aming pong pag-uusap na ito. At sa gabing ito, maibigay namin ang pinakamabuti para sa inyo. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Maraming salamat po, Pastor Robert, sa iyong napakagandang panalangin para sa lahat. At ito po'y kinakailangan natin, Pastor, samantalang tayo po'y nag-aaral. Palalim ng palalim, Pastor, yung ating pag-aaral. Kaya nga ba kailangan natin ng banal na Espiritu na siyang tutulong po sa atin. Sa lahat, nakalipas na 22 gabi, Pastor, pinag-aralan po natin yung kung ituring po natin ay gatas na mga pag-aaral. Soft meals. Pambata, pangsanggol. At sa loob po ng isang linggong ito,
ay medyo matigas na karne kung tawagin. Ano po yan ni Pedro? Mas matigas pong pag-aaral o mas malalim na pag-aaral. Kaya nga po ba aking hinihilingan na hilingin po natin ang banal na Yes. Espiritu kung kayo po'y makikinig ngayon, ituon po natin upang ating manamdam talaga yung kahulugan ng ating pag-aaral. So Pastor, Ang ating prinsipyo sa pag-aaral na ito mula ng pasimula, kapag ito'y nasa Biblia, ito'y para sa atin. yeah, po. At paniniwalaan natin ito. Kapag ito'y wala sa Biblia, hindi ito para sa atin. Tama yun. So if it is in the Bible, I believe it. If it is not in the Bible, it's not for me. So ito po yung ating pananaw, ito po yung ating motto sa ating pong pag-aaral sa lahat ng mga series na ito. Sa Biblia lamang po tayo nakasalig. At Ayan. lahat ng ating ipapahayag dito ay tanging sa salita, nang bumula sa salita ng ating Panginoon. Amen. Tama po yun, Pastor. Hindi haka-haka, hindi kuro-kuro. Ano po? Dapat biblical po talaga ang ating pag-aaral. Upang sa ganun ay yung totoo lamang. Kung mayroon programa ng Pastor Robert, sabi niya, sa totoo lang. Ayan. Yes, Sa totoo lang po talaga tayo papanig. So, Pastor Robert, kagabi pinag-aaralan po natin, nung mga nakaraan, yung millennium, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Konting review lang mga kapatid, ano po? Nung Saturday night, pinag-aralan po na, Friday night, pinag-aralan natin yung millennium. Nanggaling to sa salitang mile, Latin word na mille na 1,000 at annum ng ibig sabihin po ay taon. So 1,000 years pinag-aralan natin yung magiging bakasyon sa langit, samantalang si Satanas ay nandito sa lupa. Siya po ay ano pa nga kapatid, siya po ay nakabulid. We call it, Pastor, walang hanggang kadiliman, the bottomless pit. Pastor, na balon ng kadiliman. So si Satanas ay nakagapos. Hindi po literal na nakagapos, kundi siya po'y walang matukso. Nandito lang siya hindi siya makalabas dito sa mundong ito na puno ng kadiliman. Ito rin po yung ginamit na kadiliman, yung abyss kung tawagin ito, Pastor, abustos kung tawagin po ito, na ibig sabihin ay wala siyang makausap, wala siyang matukso. Parang Wala siyang matukso. Bartolina ba, Pastor? Nasubukan mo na ba, Pastor, makakita ng Bartolina o makadalaw sa na Bartolina? Ang alam ko yung mga nabibilanggo na nasa Bartolina, madilim, mag-isa lang sila doon. Doon sila aabutan lang ng pagkain, doon sila dudumi, doon sila iihi. Pag 3 araw, 1 linggo, yun yung disiplina na ibinibigay doon sa mga nagkasala. So, binabanggit doon sa panahon ng millennium, si Satanas, siya lang yung nandito. At wala siyang matutukso. Yes, yes. At pagkatapos po ng 1,000 taon, Pastor, ayon sa ating pag-aaral sa Apocalypse chapter 20, verse 5 to 10, pinag-aralan itong nakaraan, konting review lang, Pastor, ay darating yung bagong Jerusalem. Pagbaba ng bagong Jerusalem, Pastor, bubuhayin po lahat ng mga patay, o mga kapatid, bubuhayin lahat ng patay na naging masama. Ngayon, kasama po dyan yung mga leaders na talagang mga masasamang leaders. Actually, merong isinulat dyan yung si Ellen White, sa Opo. Great Controversy, Great Controversy. na inilarawan niya doon kung ano yung mangyayari sa pagbaba ng bagong Jerusalem, at kung papaano si Satanas muling bibigyan ng pagkakataon na i-exercise yung kanyang power. Opo. Yeah. Opo, Pastor. At subalit, kaunting panahon lang daw yun, Pastor, Kaunting panahon, at i-organize niya yun, ang exercising ng power na nandun, Pastor, yun po bang kukubkubin niya yung kampamento? Maglilid siya, kubkubin. Pero bago pa niya makubkob, ay uulan po ng apoy, at ang sabi ay apoy manggagaling sa langit at bubulwak mula sa lupa. Yung asupre, Pastor. Ito po yung tinatawag nating hellfire or dagat-dagat ang apoy. At ito yung pag-aaralan po natin ngayong gabi. Yan, Pastor. Karugtong po ito ng mga tinalakay noong nakaraang mga gabi, na ito po isa sa mga kakaibang mga turo ng Biblia na minsan na isang tabi natin na hindi natin nabibigyan ng pansin, at ang mga tao ay mayroong mga iba't ibang paniniwala na kinagisnan. Tama. Tungkol dito. At ito po yung magiging direksyon ng ating pong pag-aaral ngayon, na meron pong pamagat na yung hellfire. Hellfire. Tama, Pastor. Yes. Pastor, gusto ko pong unang puntong gusto nating ipunto ngayon, ito pong impyerno, Pastor, bilang huling pagwawasak, kasi ang iniisip ng iba, yung impyerno, pag inimpyerno yung tao, habang panahon siyang magdurusa sa impyerno. Kasi may parable ang ating Panginoon na kadalasan ginagamit nila na parang habang panahon siyang sinusunog, habang panahon, habang buhay, pang walang hanggan na lumalangoy sa dagat-dagatang apoy. So, parang ang saklap nito, kaya ito'y ginagamit, Pastor, na panakot baga. Pagka ayaw magpabinyag or ayaw sumunod, sige ka, punta ka sa dagat-dagatang apoy. Pupunta ka sa impyerno. Forever daw po yun, Pastor. Pero, yes, ito yung bibigyan natin ng liwanag ngayon. Okay, so Pastor, babasahin ko po itong Matthew chapter 10:28 at siguro, Pastor, pag-aralan Yes. na po.
huwag kayong matakot, ang sabi niya, sa mga pumapatay ng katawan, ngunit kung hindi, kayang pumatay ng kaluluwa. Bagkus, matakot kayo sa kanya, sa kanyang pagwasak ng kaluluwa at katawan sa impyerno. Pastor, binanggit po dito yung impyerno. Pwede po bang pakipaliwanag po yung impyernong binabanggit dito? Kasi may narinig akong tatay nag-aaway ng asawa, sabi niya, impyernong bahay to. Ito po ba yung impyerno, Pastor, at tinutukoy dito? Yes. Kasi nga po, may iba't ibang mga paniniwala ang mga tao na ang impyerno ay parang ngayon meron ng iniisip silang impyerno na. Na nagliliyab na apoy na kung saan doon itinatapon yung mga masasama. Dito rin nag-ugat yung mga kaisipan na kinakailangan natin kapag namatay ka kasi ikaw ay masama, diretso ka sa impyerno. Nandun ay sinusunog ka habang panahon. At kapag ikaw ay mabuti, diretso ka sa langit. At kung ikaw ay naman nasa gitna, ay nandun ka sa purgatorio. Kaya kinakailangan manalangin para dun sa mga kaluluwa ng mga namatay na ngayon ay nasa impyerno para pumunta sa purgatorio hanggang pumunta sila sa langit. Pero ano ba talaga yung tinuturo ng Biblia na hell, na impyerno? Kagaya po sa binasa po kanina ng ating kapatid sa Matthew chapter 10, 28, wag daw tayo matakot dun sa pumapatay ng katawan, kundi dun sa pumapatay ng kaluluwa na sabi rito, who can destroy both soul and body in hell. Binanggit dito yung impyerno na hell. So, dito tinutukoy yung ikalawang, may binabanggit kasi sa banal na kasulatan na ikalawang kamatayan. Ito yung complete eradication ng ating existence. Ng ating existence. Hindi ito yung hell na binabanggit na eternal torment. Kasi may mga katuruan na ang impyerno ay eternal torment. Paparusahan ka habang panahon. Yeah. Ibig sabihin parang immortal ka, nandun ka nasusunog. Ibig sabihin na pag nandun ka sa impyerno, anong klaseng katawan yan? Hindi nasusunog. At habang panahon na lumalangoy sa dagat-dagatang apoy, ito ba yun, Pastor Zamora? Ayan. So, Pastor, nakakatuwa po yung ginawa mong discussion. Ano po? So, ano po ba yung impyernong tinutukoy talaga dito? Alam niyo po, ang ginamit, Pastor, gusto ko lang injectan ng konti, ano po, para mas malalim nating maunawaan. Nagsisearch ako kanina, sabi niya, ang ginamit na Greek sa hell kasi, Pastor, iba-iba. May Gehenna. Pero Gehenna. itong ginamit dito ay Apollomi. Nang ibig sabihin niya po ay kompletong paghuling wakas. Parang yung hell na tinukoy dito, yung destruction lang. Pastor, parang wawakasan, parang they will put an end. Parang ganito, Pastor, yan eh. Halimbawa po yung hellfire o yung wildfire na nangyari sa California. California. Yeah. So, Pastor, ang nangyari, hindi nila mapigil yung apoy, Pastor, eh, no? So, nasunog, natupok, nasira yung mga, Pastor, mga bahay. Hanggat may nasusunog, Yes tuloy-tuloy. po. Oo. Yun po yung tinutukoy, Pastor, na Apollomi, nang ibig sabihin, nawasak na nasira. Nag-end po doon yung kanyang istorya. Kasi nasunog, nasira na. Ultimate destruction, then Yes, pagkatapos nun, wala na. Wala na. So, yun po yung tinutukoy pala ditong hell, Pastor. Hindi po ito yung susunugin ka. Ang kwento pa ng lola ko nun, Pastor. Ano? Ang sabi, sorry naman, ano? Ang sabi niya ay, pag nagsimula daw sa kamay, talagang masusunog yan. At sabi niya, hanggat walang hindi nasusunog sa katawan mo, mararamdaman mo yun, apo, kaya magpakabait ka. Ang sabi niya. So, hindi pala ito yung nararamdaman mo yung sakit na kapag ka nandun sa impyerno, yung ibinigay, yung ultimate destruction, na itinuturo ng Biblia na susunugin ang lahat ng mga masasama kasama si Satanas, hindi ito yung pangwalang hanggan, yung habang panahon na ikaw ay sinusunog. Yes po, tama po yun. So, ang tawag doon, Pastor, ang sabi nila, eternal punishment, not the punishing. Okay? Yung pagpaparusa ay eternal yung kanyang effect. Sira na eh. Kaya ang tinukoy po dito yung Apollomi, Pastor, it's the end of it. Kaya tinawag na hellfire, doon ka magtatapos. Kaya sabi niya, huwag kang matakot sa pumapatay ng katawan. Kasi nga, yung katawan pwedeng buhayin ng Panginoon pagdating, pagka ikaw ay naglingkod. So, may continuation. Pero yung sabi niya, ang katakutan mo, yung sumisira, Pastor, ng spiritual, go ahead, Pastor. Yeah, go ahead. Sapagkat, pag yun ang nasira na, yun na yung hell, sabi niya, end of everything. Yes. Ayan, Pastor. So, Pastor Robert, napakaganda. Po, at isa sa mga practical na mga itinuturo na ito, yung justice ng ating Panginoon, na siya ay mahabagin. Amen. God is merciful. God is justice. Na dapat po nating maintindihan yung paghukom ng Panginoon ay ang pagnanais niya na wakasan ang kasalanan ng lahat. Yeah. Kasi kapag ka
yung paniniwalaan natin yung eternal torment na habang panahon na tayo sinusunog, lumalangoy sa dagat-dagatang apoy, nasaan doon ang habag ng Panginoon? Nasaan ang awa ng Panginoon doon? Nasaan ang parusa ng Panginoon doon? Nasaan ang katarungan doon? Parang, Pastor, iniisip ko pa lang nabuhay ka lang ng 70 years tapos forever yung sakit. Oo, Parang- libong taon kang nililitsyon. Mga kababayan, mga tagapakinig, hindi po yan ang tinuturo ng Biblia tungkol po sa dagat-dagatang apoy o tungkol po sa impyerno. Well, in fact, Pastor, mamaya pag-usapan natin na maging doon sa pagsusunog na, yung pag-ibig ng Panginoon, yung habag niya nandoon pa rin talaga eh. Alam mo, gusto ko sana sabihin pa ito mamaya pero baka makalimutan natin, Pastor Zamora. Alam niyo itong turo ng Biblia tungkol doon sa hell, na ito'y may katapusan. Kumbaga, ibig sabihin kasi ng eternal torment, yung ang kaisipan dito na pang walang hanggang hindi ka na mag-exist. Matapos kang masunog, parang yung illustration mo kanina, sinunog yung doon sa California mga bahay. Pagkatapos nun, wala na yung apoy. Oo, tapos na. Wala na rin yung mga bahay. It's the end of the story. Yeah, it's the end of the story. So, ganun din po yung pagtuturo at pagdidiin ng Biblia tungkol po sa impyerno. Yeah, Pastor, may gusto akong basahin quotation mula doon sa Great Controversy, Pastor. Pastor, namimigay po tayo dito ng Great Yes, Controversy. actually po sa ating po mga tagapakinig, meron tayong question of the day. Mag-uumpisa po tayo bukas. Tutukan niyo po ito. Meron kaming tanong bukas bago kami magtapos ng aming presentation at yung mga makakasagot po, may special prizes po kayo. At yung mga tinanggap niyo po mga prizes noong mga nakaraang mga linggo, ay mas maganda po yung matatanggap niyo ngayong week. Pastor Zamora, po? Amen. Yes, Amen. At isa po sa mga ipinagkakalob natin, syempre yung aklat na Great Controversy. Po? Yes, Pastor Zamora. Pa-comment lang po kung gusto niyo po nung libro, pa-comment po at anong lingwahe, may Cebuano po tayo, Yes. meron po tayong Ilocano niyan, meron po tayong Tagalog at English, po, dito sa Pilipinas. May Bicolano na rin po ba, Pastor? Parang So far, ang atin pong tatlong tatlo pa lang po. mga Ilocano, English, Tagalog, English, at meron Bisaya. tayong apat pala, meron tayong Bisaya at meron tayong Ilocano. Yes po. Okay. So, Pastor, balikan ko po, Pastor, itong ating pag-aaral. Gusto ko lang pong basahin doon sa Great Controversy 673. Ang sabi niya, ang mga masama, tinagalog ko na po, Pastor, Okay, go ay ahead. hindi pinaparusahan ng walang katapusang paghihirap sa impyerno. Kundi, sila ay lubusang wawakasin, mawawala, magpakailanman. Yun po palang ibig sabihin, according to Mrs. White, mawawala, magpakailanman. Pero hindi po Yung parusa. yung parusa, yung pagpapahirap ay pagmakasawalang hanggan. Yes. Again, hindi po namin pinapadali yung impyerno. Of course, sa impyerno pa rin yun, Pastor. Yes. Po? So, sa Greek nga, may ginamit dito yung sinabi ko po kanina, may Gehenna, may Hades, Pastor. Isang impyerno yung Hades naman dito, yung sa libingan. At Libingan. Sheol naman po yung isa. Po? So, mamaya, Pastor, ay pag-aaralan pa natin ng mas malalim ito. So dito, sa mga kababayan natin na nakikinig, po, isang kagandahan po na manliwanagan natin na yung impyerno po pala, hindi pang habang panahon na tayo ay sinusunog, kundi ito ay final destruction na sa isang sandali kapag tayo naparusahan o yung mga masasama ay nasunog, namatay. Kasi kapag alam mo, ini-imagine ko ito yung parang may sunog, di ba? May sunog sa bahay at ikaw ay nandun sa loob ng bahay. Mararamdaman mo yon habang ikaw ay humihinga, habang ikaw ay buhay pa. Pero sa oras na matupo ka na, masunog na yung balat mo, masunog na yung mukha mo, at mawala na hanggang sa huling hininga mo, yun na yun. Yung sakit at yung hapdi na yun, isahan lang. Na hanggang matupok yung katawan mo, then it's over. Yes. So, napakaliwanag po. At dito nakikita ko po na yung biyaya ng Panginoon. Na binibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon para lumapit tayo sa Kanya, humingi tayo ng habag sa Kanya, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa Kanya. At ito rin yung nagbibigay sa atin ng pag-asa na hindi po habang panahon. Hindi habang panahon, nandyan ang kasalanan, ang kasamaan. Yeah. Wawakasan ng Panginoon. Darating ang panahon na magwawakas ang lahat ng injustices, magwawakas lahat ng sakit, magwawakas lahat ng mga karamdaman, lahat ng mga pasanin natin sa buhay, Amen. at lahat ng bakas ng kasamaan, mga kapatid ko, Amen. wawakasan ng Panginoon. Pastor, nakakatawa ito. Alam nyo, Pastor, nadadala ako sa paliwanag mo. Parang yung puso ko naandig. Pastor, basahin ko lang itong sa Pahayag 20, 14 at 15. Pastor, at bigyan nyo po ng konting pagpaliwanag. Sabi niya, ang kamatayan at ang Hades ay itinapon sa lawa ng apoy.
at ang lawa ng apoy ang ikalawang kamatayan. Pastor, kung titingnan ko po ito, ang sinasabi niya dito ay doon sa apoy na ito, kaya pala may lawang itong apoy, itatapon po yung kasalanan doon at kamatayan at hindi na sila mag-exist namang muli. Pastor, ano po ang inyong pananaw dito? Sumisimbolo ito sa God's purifying judgment, na talagang wawakasan ng Panginoon yung kanyang paghukom at kung saan ang kasamaan ay sa English permanently destroyed. Hindi na mag-exist ulit. Hindi na mag-exist Okay. ulit. Yan, permanently destroyed. Kaya binabanggit po natin sa banal na kasulatan na ating binabasa, mayroong unang kamatayan, at binabanggit ang Apokalipsis ng ikalawang kamatayan. At itong ikalawang kamatayan pong ito na po yun sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Alright. So, napakaliwanag po niyan mga kaibigan at mga kapatid, ha? So, Pastor pala, pag itong kasalanan at kamatayan na ito ay matatapos na doon sa dagat-dagatang, kaya kailangan itong dagat-dagatang apoy ay magkaroon po talaga. Ano po? Unless, kung hindi, kasi ang isa sa mga sisirain dito, Pastor, i-relate din natin mamaya, si Satan, na siyang pinagmulan ng kasalanan at kamatayan. Unless dumanas po ito, nang maranasan itong dagat-dagatang apoy na ito, hindi matatapos ang kasalanan at kamatayan sapagkat magpapatuloy na mag-exist si Satan. Kailangan palang sunugin, totally eradication ng sin. Ano po, para lahat ng bakas ng kasalanan ay mabura, mawakasan ito. At ito'y, alam niyo po, magandang balita ito, mga kababayan, mga tagapakinig po natin, na sa paligid natin ngayon, kahit anong ganda ng bahay natin, kahit anong ganda ng park, kahit anong ganda ng mall, kahit anong ganda ng kwarto, kahit anong ganda ng paligid natin, makikita natin yung bakas ng kasalanan pa rin. Pero darating ang panahon, kaya nga papalta ng Panginoon ng bagong langit at bagong lupa. Kinakailangang sunugin. Matupok yung binabanggit ng Pedro, mapupugnaw. Susunugin ng Panginoon itong sanlibutan ito, wawakasan. Kaya itong cellphones na ito, kahit anong high-end na yan, itong sasakyan na to, kahit anong high-end na yan. Alam niyo po, pag pinag-usapan natin yung dagat-dagatang apoy, nagbibigay ito sa atin ng babala at ng paalaala na walang permanente sa sanlibutan ito. Lahat ng mga bagay dito ay susunugin ng Panginoon at papaltan niya ng Panginoon ng mga bagay na pangwalang hanggan. Amen. Pastor, may gusto lang po akong basahin. Po. Si William Shea, nagbanggit siya. Sabi niya sa Ingles, "The lake of fire is not a place of eternal conscious torment, but the final eradication of sin and rebellion. It symbolizes the final and irreversible end of all evil." So, hindi na mababalik pa, Opo. Ibig sabihin yung lahat ng traces ng evil at wakas na katapusan na talaga ng kasamaan. Kaya napakaganda po pala itong kaya nga ang sabi natin ang ating Panginoon siyang Alpha and Omega, the beginning and the end. Dito po sa makasalanan ng sanlibutan ito, yung term na paborito ng ating president, ball of mud. Itong sanlibutan ito, ball of mud. Oo, itong matanda na putik na lupa na ito, itong sanlibutan ito, papaltan talaga ng Panginoon. Wawakasan itong kasamaan. At yun nga, yung hell of fire, yung text, yung English na ginamit, God's purifying judgment, para dalisayin, para wakasan, alisin ang kasamaan at upang ihanda ng Panginoon ang sanlibutan ito sa kanyang bagong langit, bagong lupa, which is I believe mapag-aral natin sa susunod na mga gabi. Yes, Pastor, nakakatuwa po yung inyong nabanggit na iyan. So, Pastor, gusto ko pong idalhin sa ating kaalaman din po ito, Pastor. Sabi niya po dito kasi, knowing that sin and evil will one day be eradicated should motivate us to live a life free from sin. Kasi, Pastor, ang gusto lang namang sirain ng impyerno si Satanas. Yes. Ngayon, kung iniibig natin si Satanas, paano ba ibigin si Satanas, Pastor? Ano yung mga practical ways mo, Pastor, na ipakita mong iniibig si Satanas? Kasi pag yumakap ka kay Satanas, mapapasama ka sa sisirain sa impyerno because he will have his end doon sa hellfire. Pastor, paano ba sa inyong practical na kaisipan? Wala po ito sa ating Pero paano natin na ipapakitang parang pinipili natin si Satanas? Alam niyo po, sa mga pagpapasya natin araw-araw, yan, diyan nakikita sa mga pagpapasya natin. Kaya itong
pag-aaral po natin ngayong gabi, ini-encourage tayo na talagang i-reject natin ang kasamaan. Alam niyo, sa mga pagpapasya natin araw-araw, sa tuwing hindi tayo nagiging pagpapala sa ating kapwa, sa tuwing yayakapin at ipagpapatuloy natin ang paggawa ng masama, nandun tayo sa punto na niyayakap natin si Satanas. At yung tendency na gawin natin yung kanyang mga kagustuhan, nagpapatuloy sa atin yung kapangyarihan ng kasamaan sa ating buhay. Amen. Kaya Amen. napakahalaga po na yung pagpapasya natin araw-araw. Talagang hilingin natin sa Panginoon na sa mga pagpapasya natin araw-araw, kanyang kalooban ang masusunod. So Pastor, parang ang gusto nating iparating ngayon dito, araw-araw nating pagpasyahan ayaw natin sa impyerno. Yes. Sa pamamagitan ng wag nating sundan ang gusto ni Satanas. Yes. Opo. Napakahirap niyan, Pastor. It's easier said than done, sabi nga nila, sapagkat si Satanas pumapariyan na hindi nakakatakot, kundi nakakaaliw. Kaya nga sabi ng Apokalipsis 14:12, narito ang pagtitiyaga ng mga banal. Yung nagtitiyaga talaga ang mga banal sa Mateo 20:24, siyang magtiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Makikita natin dito na yung mga banal na binabanggit sa Biblia, nakikipagbaka talaga sila. Talagang hindi naman sinasabing hindi sila nagkakasala, kundi nakikipagbaka sila sa paggawa ng, kumbaga, nakikipagbaka sila sa kasamaan. Amen. So, nandun ang pagtitiyaga ng mga banal na mga nagsisitupad ng utos ng Panginoon at may pananampalataya ni Jesus. Amen. Thank you so Yan. much, Pastor. So, malinaw po yan, mga kapatid, ha? Si Satanas, si kasalanan, at si kamatayan ang sisirain lang doon sa impyerno. Mapapasama ka lang doon pag pinili mo sila. Kaya, araw-araw piliin ang Kaya, Panginoon. ang panawagan ko sa mga tagapakinig natin at sa mga taga-subaybay, bagaman meron pa tayong 20 plus minutes, Pastor Zamora, we are still halfway of our, Go of ahead, our Pastor, discussion. kung anong buong ng Holy Spirit. Pero ang panawagan ko po talaga sa lahat ng mga nakikinig sa atin, kung kayo nasasakyan, sa bahay ninyo, to reject talaga ang sin. Na yung mga pagpapasya natin, lagi nating isalang-alang, yung pagpapasya ko ba, will I benefit for eternity? O itong pagpapasya na gagawin ko, pang-samantala lang, pang-lupa lang. Baka kasi yung mga pagpapasya natin, i-compromise natin kasi just to give in to our own selfish desires. Kaya lagi nating isa-isip, pag nagpasya ba ako, is this mayroong kinalaman para sa walang hanggan o para sa pansamantala lang? Panglupa lang. Kaya, yes, ini-encourage pa tayo itong hell na itong dagat-dagatang apoy na ating pinag-aralan ngayon, magbibigay ito sa atin ng encouragement na impression na sa araw-araw ng pagpapasya natin, siguruhin mo kapatid ko, siguruhin nating lahat na ang pagpapasya natin ay laging sa panig ng Panginoon sapagkat para sa buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Well said, Pastor Robert. Pastor Robert, doon sa hell, ay makikita pa rin daw yung yung justice and mercy ng ating Panginoon, Even in hell, mga kaibigan at mga kapatid, maging doon sa dagat-dagatang apoy ay ipailang lang pa rin. Yung pagiging ng Panginoon, just niya, Makatarungan, makatwiran at maibigin, maawain. Let me read, Pastor, and please give us your understanding on this. Dito sa Ezekiel 33, versikulo 11. Basta namimiss ko si Pastor Jetro, wala tayong tagabasa dito. Masarap kasama at kausap. Bukas po siguro kasi medyo nagka-problem. Nasa Siargao po siya ngayon. Sabihin mo sa kanila kung paanong buhay ako. Sabi ng Panginoong Diyos, wala akong kasiyahan sa kamatayan ng masama. Kundi ang masama ay tumatalikod sa kanyang lakad at mabuhay. Manumbalik kayo mula sa inyong masasamang lakad sapagkat bakit kayo mamamatay? O sambahayan ni Israel. Ibig sabihin, ayaw talaga ayaw ng Panginoon na may mamatay. At yung kamatayan ng masama, ang sabi doon, I take no pleasure. Sa Tagalog yan? Walang kaluguran sa Kanya. At ang napakaganda dito sa talatang ito, ang gusto talaga ng Panginoon, manumbalik tayo sa Kanya. Tigilan na natin ang lahat ng mga, yung mga sabi na kabulastugan, yung mga term na Tagalog, tigilan na natin yung mga gawaing masasama, mga gawaing hindi sang-ayon sa kalooban ng Diyos, mga gawaing pang makasarili, mga gawaing alam natin na yan ay nasa panig ng kaaway. So ang panawagan pa rin ng Panginoon, come to repentance, manumbalik tayo sa Kanya. Ito ang gusto ng Panginoon. Kaya itong dagat-dagatang apoy, ito'y kaparusahan dahilan sa pagpili ng mga tao na hindi sumunod sa Panginoon. Kasi hindi magiging maawain at hindi magiging makatwiran ang Diyos kapag hindi niya ito
ibibigay. So, gusto po natin na hindi nalulugod ang Panginoon. Kasi may mga nagtuturo, Pastor Zamora, ngayon na ang Diyos maibigin, ang Diyos mahabagin. Hindi nagpaparusa. Yeah. Pastor, Oo. alam mo, nakakatakot yan. Oo. Kaya nga may satanic church ngayon eh. Kasi Oo. si Satan hindi daw nagpaparusa, puro masasaya ang Ang binibigay Diyos, niya. mayroon pa napapakinggan yan. Ang Diyos nyo ba? Ang Diyos ko maibigin, hindi nagpaparusa. Oo. Kaya kapag ang Diyos nyo nagpaparusa, hindi ano yan, hindi yan ang katangian ng Diyos. Ngayon itong turo ng judgment, kasi alam ko, may binabanggit tayong final judgment. Ano po, sa hopefully na matalakay natin yung final judgment, yung 3 phases ng final judgment. Yes, Pastor, meron Oo. tayo yan. Sa Huwebes po Oo, yata. matatalakay po Yes natin po. yan. Kaya bibigyan din natin ito, palalalimin po natin ito. At makikita natin dito na yung parusa, kasi ang sabi nga ng Romans 6:23, di ba? For the wages of sin is death. Kasi Opo. ang kabayaran ng kasalanan talaga, kamatayan. Kasi kapag wala pong ganitong sistema, ay hindi magiging patas ang Diyos. Mawawalan tayo ng hindi natin ma-exercise yung ating power to choose and yung ating willpower. Hindi tayo magiging free creatures, free creation ng Panginoon. Yes. Wala tayong freedom. So, itong kasamaan, pag pinili mo ang kasamaan, kaya sa Deuteronomy 30, di ba? Pag pinili mo ang buhay, ito ang tatanggapin mo. Kapag pinili mo ang kasamaan, ito ang tatanggapin mo. And that's a picture na ang Diyos natin very fair and just. Amen. Amen. So, napakalinaw niyan mga kaibigan at mga kapatid. Ano po? Kahit pala dun sa hell, kung pwede ka lang iligtas pa rin ng Panginoon dun, sabi niya, bakit ka mamamatay kung pwede kang magmanumbalik, Pastor, ano? Yun ang gusto ng Panginoon. Manumbalik talaga tayo sa Kanya. Pero kapag pinili nating hindi manumbalik sa Kanya, may kaparusahan. Pero tulad ng binanggit mo nga, Pastor, kailangan may kamatayan po talaga kasi nga, hindi mag-e-exist ang kasalanan, ang sin, at saka yung holiness ng ating Panginoon. So, hindi naman pwedeng yung holiness ng Panginoon ang mawala, Pastor. Yes. So, yung kasalanan talaga ang tatanggalin at ma-eradicate. Yes. And ano po ang kinakailangan? Kailangan po ng kamatayan talaga doon sa dagat-dagatang apoy na kamatayan where nagtitigil po si Satan at yung sin. Kapag walang parusa sa masama, hindi magiging patas ang Diyos. Amen. Hindi magiging Diyos ng Yeah. pag-ibig. Kaya sa mga nagtuturo po, ang Diyos natin ay yung sabi niya, ang Diyos namin maibigin, hindi nagpaparusa, walang parusa. Kulang po, kulang po ang pangunawa sa salita ng ating Panginoon, kundi sa nature ng Panginoon at sa paghukom na binabanggit ng Biblia. Alam niyo, meron nga binabanggit dito na gusto kong basahin. Go ahead, Pastor. Habang hinahanap po, Pastor, nakita mo na po ba, Pastor? Habang hinahanap mo, let me just read this one quote, Pastor, ha? Ang sabi ni Ellen G. White, lagi po nating binabasang quotation niya, God is not willing that anybody should perish. Ayaw niya talaga. But that all should come to repentance. Gusto niya mag-repent. His justice is tempered with mercy. Pastor, maging yung kanyang hustisya pala ay talagang pinipigilan ng kanyang mercy pa rin eh. Yes. Pero wala tayong magagawa ng kapatid, kailangan. Kasi pinili natin yun eh. Yes, Pastor. Oo. Tama. So, Pastor, go ahead if you have found the text. Actually, in the book of Daniel, binabanggit dito yung mabubuhay, yung resurrection na binabanggit para sa buhay na walang hanggan, yung iba para sa kapahamakan. So, may binabanggit dito sa Daniel chapter 12 na yung resurrection, na yung iba mabubuhay sila para tanggapin yung pagpapala ng Panginoon at yung iba bubuhayin para ipataw yung condemnation Pastor, para alam sa mo, kanila. Alam mo, naalala ko tuloy yung illustration dyan nung mahusay na nananalita. Sabi niya, dyan sa Daniel 12. Ito 12 verse 2 gusto Yeah, kong basahin, okay, Pastor basa, Zamora. Pastor. Sige. Wikang English lang nga ito eh. Yes po. Ang sabi dito, and many of those who sleep in the dust, yung mga namatay na, of the earth shall awake. Kaya alam niyo po, dugtong-dugtong ito eh, yung doktrina ng Biblia tungkol sa resurrection, sa second coming, yung millennium, tapos yung hell and fire, yung after ng millennium, anong mangyayari, tapos itong dagat-dagatang apoy, alam niyo, dugtong-dugtong ito ng mga pangyayari. At ito po'y mangyayari, na sangayon sa pagkabanggit ng Biblia. Ang sabi sa Daniel 12 verse 2, and many of those who sleep in the dust of the earth shall awake, some to everlasting life, and some to shame and everlasting contempt. Yeah. So, dalawang grupo, mga minamahal na mga kapatid. Kaya hindi pwedeng i-adapt natin yung turo at paniniwala na ang Diyos natin, ang Diyos walang kaparusahan. Yeah.
Kaya Pastor, sabi nga, dalawa talaga yan. Yung ibang gigising, Pastor, pagpapala. Yes. Ayan. Yung mga hindi naglingkod daw, Pastor, pagpapalo. para sa pagpapala at yung iba sa sumpa. Sa sumpa. Opo. Okay. Pastor, but again, gusto ko pong kunin yung thought na yun, Pastor, ha? Kasi ang sabi ni Pastor Robert, kaya lang naman ipapato kailangan, kasi kailangan ng pag-ibig pa rin eh. Kailangan tapusin yung kamatayan kasi kung hindi, we will continue to suffer. Patuloy nating makikita yung mga namamatay pag hindi tatapusin kung hindi susunugin ito sa hellfire, mga kapatid. Alam niyo, lagi ako nagre-reflect no, sa mga pagpapasya natin Go araw-araw. ahead, Lagi natin talagang isaalang-alang yung mga pagpili natin. Always, yung mga pagpili natin, maunawaan natin, always in the light. In the light, in the context of the great controversy. Na may paglalaban sa pagitan ng mabuti at masama. Lagi nating isaalang-alang po pala, mga kababayan, mga kapatid, yung lahat ng pagpapasya natin araw-araw, yung direksyon natin na tinatahak, lahat ng ating mga ginagawa, lagi nating, maging yung mga karanasan natin, no, na naranasan natin, lagi nating tingnan lagi ito sa liwanag ng paglalaban ng mabuti at ng masama, yes. sa malaking tunggalian Yes. na nangyayari. Pastor, gusto ko basahin dito sa Revelation chapter 21 verse 8 in relation to kasi yung second death na ito, Pastor, ito yung pangalawang kamatayan sa hell. Kaysa yung first na kamatayan na tinutukoy natin, yung biological death. Aha. Ngayon, kung Kaya nga alam mo, connected ito din sa tinalakay nitong mga nakaraang mga araw na kapag namatay, pag dumating ang Panginoon, may pagkabuhay. At connected ito. Yes, Pastor. Oo. Kasi magkakasama, isang Diyos lang naman nagsulat ng Biblia, Yes, Pastor. oo. So balikan po natin, Pastor, tulad ng sinasabi natin kanina, kung biologically mamatay ka, masama ka man o mabuti, normal mamamatay ka eh. Pero yung second death, ito yung iniiwasan natin. Yes. Kaya nga ba, Pastor, nung Sabado, may bininyagan kaming 7. Dahil Praise the nakikinig po sila dito, Pastor. Yun yung sinasabi kong second birthday para maiwasan po yung second death. Ngayon, Pastor, itong second death pala, ito yung complete finality ng ng kasamaan. Ngayon, Pastor, babasahin ko po dito at hopefully, Pastor, bigyan niyo kami ng reflection. Sabi niya, ngunit ang mga duwag sa mga hindi nananampalataya, mga karumal-dumal, mga mamamatay tao, mga mapakiapid, mga mangkukulam, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at sa lahat ng mga sinungaling. Ang kanilang bahagi ay sa lawa na nagliliyab sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Pastor, Ito na yon. ito yung ikalawang kamatayan. Please give us more details on this. Yeah, kagaya ng binanggit po natin kanina, darating po kasi ang tagpo, nawawakasan ng Panginoon ang kasamaan. At ang lahat na magpapasya para sa kasamaan. At lahat ng hindi pipili sa panig ng Panginoon, yan binanggit dyan, inilarawan dyan yung mga gawaing masasama, mga gawaing kasuklam-suklam. At ito sabi, dun sila sa dagat na apoy, na ito yung impyerno, wawakasan sila, at ito yung ikalawang kamatayan. Na itong ikalawang kamatayan pong ito, mga minamahal nating mga kapatid, ito'y pangwalang hanggan. Ibig sabihin yung pangwalang hanggan, Yung effect. yung effect mo, burado ka na. Opo. Mabubura ka sa forever. As if, sabi niya, Pastor, as if they have not existed. Yes. May nabasa akong ganun. Pastor, may basahin lang ang quotation, Pastor. Isa sa mga, Sabi niya, the second death is not a continuation of life in suffering. Maganda yun, ha? Yeah. Not a continuation of life in suffering. Yeah. Sabi niya, it is the cessation of existence for those who choose rebellion against God. Katapusan talaga, katapusan ng ating ng existence Ng mga taong ang pinipili ay magrebelde sa Panginoon. maghimagsik, Pastor, naalala ko ito kasi sa salitang Griego, maraming ibig sabihin yung translation, yung sin. Merong pornea, which is lust or pornography, may hamartema, missing the mark. Hamartia. Ito, Pastor, ito yung rebellion. Yung ang kasalanan actually ni Adam and Eve, Pastor, sabi nila ay rebellion against God. Opo. Pastor, ito palang rebellion against God ay ganito yan eh. Alam mong may batas. Alam mong may law. Pero ayaw mong sundin. So yung tinatawag doon, rebellion. So matatapos, it will be the cessation of rebellion. Sa ngayon kay Ivor Myers, Pastor, cessation of rebellion against God pala itong ikalawang kamatayan. Kasi lahat ng naghimagsik, papatayin na. Lahat lang ng mabubuhay ay yung sumunod. At ito ay dahil sa pinili mo.
Dahil pinili. Oo, pinili ng tao na magrebelde sa Panginoon. Pinili niya na sundin yung kanyang sariling gusto kaysa sa kagustuhan ng Panginoon sa kanyang buhay. Kaya ipinapaalalahanan natin tayo, na iulit-ulitin ko, napakahalaga po ng ating araw-araw na pagpapasya. Mhm. At yung consequences, ano ba Tagalog sa consequences? Yung kahihinatnan kahinatnan. ng lahat ng mga pagpili natin. Ano po? Amen. Pagpapaalala po ito na iwasan natin, no? Maiiwasan naman pala yung second death sa pamagitan na pagpili natin kay Kristo na siyang ating Panginoon araw-araw ng ating buhay. Amen. Pastor, naninibago ako kasi si Pastor Jeter, yung kanyang Tagalog, talagang kakaiba. Pero yung Tagalog mo naman, sobrang lalim naman, Pastor, at mabilis ka mag-isip ng Tagalog. Ako po ay kalahating Ilocano na kalahating Tagalog, kaya at ipinanganak Alright. sa Mindoro, kaya at Tagalog yung aming sinasalita pa sa sabi ko, Samara. ang sarap pakinggan ng pananagalog mo, Pastor, ha? So, Pastor, basahin ko po itong sinasabi sa Ezekiel 28, kasi wala na po tayong oras, Pastor, eh. Ang sarap ng pag-aaral talaga. 28, 18 at 19, sabi niya, sa pamamagitan ng karamihan sa inyong mga kasamaan, sa kalikuan ng iyong pangangalakal, iyong nilapastangan iyong mga santuaryo, kaya't ako'y naglabas ng apoy sa gitna mo. Tinupok ko iyon at ginawa kitang abo sa ibabaw ng lupa. Oh. And this is referring to Satan, Pastor, ha? Sa Ezekiel 28 yan, Ezekiel Yes po. 28. Oh. Pasahin ko pa, Pastor, ha? Sa paningin ng lahat ng nakakakita sa iyo, silang lahat na nakakakilala sa iyo sa gitna ng mga bayan ay natigilan dahil sa iyo. Ikaw ay dumating sa isang kakilakilabot na wakas at ikaw ay hindi na mabubuhay pa. Yan, dito nagbibigay diin po talaga na si Satanas ay tutupukin. Mapapawi. Hindi po siya yung ito-torture forever. Ano po? Nakagaya ng kaisipan ng iba, pag nandun ka sa impyerno, forever kang maghihirap ka. Anong klaseng Anong klaseng katawan na hindi nasusunog? Di ba? Isipin niya lang, immortal yung katawan na pinaparusa. Hindi po ganoon. Ang turo ng Biblia, mga minamahal na mga kapatid, wawakasan ng Diyos ang bakas ng kasalanan. Hindi forever po na tayo ito-torture ng ating Panginoon. So, hindi forever. Yes. At lagi nating tandaan, para kay Satan lang dapat ito at angel niya. Yes. Hindi ka kasama dito. Yes. Si Satan at yung 1/3 ng angel ng langit, sa kanila lang ang impyerno. Pinapanangalandakan po natin yan kasi yun ang magtatapos sa kanila. Kaya sabi niya dito, mga kapatid, sa Ezekiel 28, 18, 19, hindi ka na makikilala pa magpakailanman pagkatapos na ito. Kaya sa Malakay chapter 4 verses 1 to 3, sabi din, the day is coming, burning like an oven and the wicked will be stubble. Binabanggit dito na yung kinakailangan din pala itong apoy talaga para linisin. Kasi ang apoy po talaga ginagamit din sa paglilinis, sa pagpurify. So, tatanggalin, wawakasan, susunugin ang lahat ng kasamaan, ang bakas ng kasamaan, i-purify itong sanlibutang ito. Itong matandang sanlibutan at makasalanang sanlibutan. Amen. Pastor, nakita ko yung ginamit dito, yung stubble. Nire-research ko ito. Akala ko ito parang dayami. Yun pala, pag naggapas ng dayami, Pastor, pag nag-ani, yung naiwan. Yung stock. Yung stock, yun yung stubble pa, yung pinaggapasan, yun pala yung susunugin. Sabi ko, bakit yun ang susunugin? Para hindi na tumubo. Kasi yung palay pala, Pastor, pag naulanan yon, tutubo ulit. May kasi nandun pa yung ugat kasi grass naman talaga yung palay. Kaya pala susunugin para hindi na tumubo ulit. At sabi ko, so yun pala yung reflection natin dito. Nang sinasabi, parang stubble yung kanyang pagkakasunog. Fire in the stable. Yeah. Parang ganun nga na. Para hindi na siya tumubo ulit. Sa Pangasinan, gusto ko yung term dito, Pastor, unsimit. Alam mo yung mga patay na, tapos nagkakaroon ng ugat, basta may ugat na nakakapit sa lupa, Pastor, at natubigan. Sabi nila, unsimit. May mga maliliit na mga nakaalsa pa. Oo, aalsa talaga, Pastor, at magkakabuhay pa Yun yung iniiwasan na magkaroon pa ng second Satan. Yeah. Because sin will rise no more. Amen. Pagdating sa kaharian ng Diyos. Kaya nga, susunugin ito, kaya may hellfire. Again, this is needed, mga kapatid, upang hindi na muli makikita. So, si Satanas, Pastor Zamora, si Satanas at yung kanyang mga anghel at kasama ng mga taong pipili, hopefully, piliin natin ang Panginoon para hindi tayo makasama. Anong kahihinatnan ni Satanas at ng kanyang mga anghel? Basahin ko, Pastor, ha? Yes. Basahin natin dito sa Revelation chapter 20 verse 10. Ang ganda ng ito, Pastor, ay napakaganda. Ang sabi niya, literal to, Pastor, ha? At ang Diablo. Diablo.
na dumaya sa kanila, mandaraya talaga siya, di ba? Dinaya niya si Adam and Eve, ay inihagis sa lawa ng apoy at asopre. Pastor, ano ba yung asopre na yan na tinutukoy? Ang alam ko dyan yung sa bulkan yan eh. Doon ako nakakita ng parang lava, ano? Oo, yung sa bulkan na asupre, na kulay madilaw-dilaw na mag-green-green, parang gano'n. Asupre. Talagang, Pastor, nang inaano ko kasi, nababasa yung apoy at asopre, may ano ko, sabi niya, pag galing daw sa taas, at yung pag galing sa taas, apoy talagang tawag dyan, fire. Pag nanggaling daw sa ilalim na apoy, asopre ang tawag dyan. So, apoy pa rin pala talaga yon. Ang definition pa rin nila apoy, yung sinabi niyo, Pastor, galing sa bulkan. Tama po yun, ano po. Ngayon, sabi niya dito, Pastor, basahin ko po, verse 10, asopre, na kinaroroonan din naman ng halimaw at ng bulaang propeta. At sila'y pahihirapan araw at gabi magpakailanman. Yun. Ito yung mangyayari daw sa mga angels, Pastor, ni Satanas. Yung binabang, ito yung pinanghawakan kasi ng iba na pahirapan sila araw at gabi. It's a figurative, statement, mga minamahal na mga kaibigan at mga kapatid. Hindi po yung pahirapan sila araw at gabi magpakailanman. Na yung kagaya ng binanggit mong terminolohiya kanina ng Greek, ng impyerno, hindi po yung ibig sabihin araw at gabi silang pahirapan. Apolomy. Apolomy. Kundi ito po ay sa oras na sila'y matupok, tapos na. So, hindi po yun, kasi kapag kagaya ng binabanggit natin, ang Diyos natin hindi magiging makatarungan. Amen. Yan. Kaya, alam nyo, kahit si Satanas nga kung tutuusin, Pastor, di ba, binigyan siya ng chance na ayaw din ni Jesus na ganito yung kahinatnan niya kaya binigyan siya ng chance na magsisi talaga Nagsisi nga siya, pero pag kukunwari, then eventually, lumabas yung kanyang tunay na kulay. Pastor, wala na po tayong oras. Pero, bago po tayo magtapos, ay gusto po nating sabihin sa lahat na totoo po at tiyak na may impyerno. Pero Pastor, merong salvation na binigay yung Panginoon. May Yes. pag-asang binigay. Yes. Kindly talk more about this, Pastor, before tayo magtapos. Ayan sabi ng Panginoon, di ba? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sa kanya'y sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Kung may impyerno, may kaligtasan na inialok ang ating Panginoon. Mga minamahal ko mga kaibigan, mga tagapakinig, mga kapatid, lagi nating pagpasyahan na tayo ay laging pumanig sa ating Panginoon. Na sa araw-araw ng ating buhay, ang impyerno nagbibigay sa atin, ang turo ng Biblia tungkol sa impyerno nagbibigay sa atin ng pag-asa na magtatapos at magwawakas ang gabi, matatapos ang luha, matatapos ang kasamaan, matatapos ang kaguluhan sa ating paligid, sapagkat wawakasan ng Panginoon at buburahin ng Panginoon ang bawat bakas ng kasamaan dito sa sanlibutan. Wow, Pastor. Thank you so Yeah. much. Ang ganda, Pastor. Totoo po, nagkaagulo na, Pastor. At ito talaga lamang ang pwedeng gawin. Ang sunugin po si Satanas sa impyerno at ang kanyang mga anghel at ang mga magmamahal sa kanya. Pero ang sabi naman ng binasa ni Pastor Robert kanina, actually, hindi niya po binasa, minemorize niya. Yan. Kanya pong binanggit mula sa memorya. Ang sinumang sumampalataya, huwag mapahamak. Yung mapahamak dito, mga kapatid, it's referring to the eternal punishment, not punishing, the torment in hell. Ito po yung tinutukoy po dito na huwag mapahamak. Ito po yung pagpaparusa sa impyerno. Pag tayo daw po ay lumapit sa ating Panginoon, pag siya yung inuna. Ang mabuting balita tungkol sa impyerno, mga minamahal na mga kaibigan. Actually, mabuting balita po ito. Sapagkat ito'y balita ng Panginoon na wawakasan niya ang kasamaan. Amen. At ibibigay niya sa atin ang buhay na walang hanggan. Sa atin pong pagtatapos, nais namin kayong anyayahan Pastor? na tayo po ay manalangin. Banal na Diyos, salamat po sa inyong biyaya, salamat po sa inyong habag, at salamat po sa propesiyang ito na amin pong napag-aralan. Nawawakasan ninyo ang kasamaan. Susunugin nyo ang bawat bakas ng kadiliman sa sanlibutan ito. At magpapahayag kayo na kayo po ang Diyos na matuwid, kayo po ang Diyos na makatarungan, kayo po ang Diyos na mahabagin at mawain, na nais nyo na ang mga tao ay mga ligtas, sumampalataya sa inyo at piliin ang buhay na walang hanggan. Panginoon, nagbibigay ito sa amin ng lakas, nagbibigay ito sa amin ng pag-asa na patuloy kaming lumaban sa kasamaan, patuloy kaming makibaka upang matalo ang kadiliman sa sanlibutan ito. Panginoon, alalahanin niyo ang aming mga tagapakinig na sa araw-araw ng aming mga pagpapasya, lagi kaming magpasya para po sa buhay na walang hanggan. Amen. Sumampalataya kaming lahat sa inyo, Panginoon, at panghawakan namin ito hanggang sa inyong ikalawang pagbabalik. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat at papuri sa pangalan ni Jesus.
Amen. Maraming salamat po, Pastor Robert. At ngayon ay dumako po tayo sa ating question of the day. Ayan. Meron po akong ibabatong isang katanungan at babanggitin ni Pastor mamaya kung saan nyo ite-text. Ano po? Bagaman yung iba'y masugid ng daming nagte-text, Pastor. Yes po, kung kayo po yung may mga katanungan, ano po, lagi po kayong tumutok, mag-text lang po kayo, 0918-944-7891. Ulitin po namin, 0918, at magiging yung mga sagot, dito nyo po iba to, ano po, 0918-944-7891. Yes, ang aming po mga missionaries, digital missionaries, ready po para kayo po ay tugunan yung inyong pong mga komento. At ganun din po, 0917-1742-777, 0917-1742-777. The question of the day for tonight. Ano po? Textable do. Ready nyo po ang inyong mga cellphone. Paunahan. At bukas kakausapin natin live yung mananalo. Pastor, ang tanong ay, ang lawang apoy o hellfire ay totoo. Para kanino po ito? Ayan. Para kanino talaga itong lawa ng apoy o yung hellfire? Sino po dapat lamang ang parusahan dito? Hindi ito para sa iyo, kaibigan. Para kanino po dapat ito? So muli, maraming salamat po sa inyong pakikisama. Nag-overtime po kami ni Pastor Robert. Bukas po ay hindi na. Alright. Ako po ang inyong kaibigan, Pastor Rosler Zamora, na nagsasabing, ikaw ay naisiligtas ng Diyos mula sa tiyak na kapahamakan ng impyerno. Ako po si Pastor Robert Dulay, patuloy po nagsasabing, mahal tayo ng Panginoon Diyos, nagmamalasakit sa atin si Jesus. Ang ating Panginoong Jesus muling darating, tiyak na darating, kaya't maghanda tayong siya'y ating salubungin. Good night, mga kapatid. Sa panahon ng kawalan ng katiyakan, may isang mensahe mula sa Diyos na nagbibigay liwanag sa ating landas, ang Revelation of Hope. Ito ay hindi lang isang serye ng pag-aaral sa Biblia, kundi isang paglalakbay tungo sa katotohanan, kapayapaan at buhay na walang hanggan. Makinig at matuto kung paano ang propesiya sa Biblia ay hindi dapat katakutan. Kundi yakapin bilang mensahe ng pag-asa. Revelation of Hope, Dahil ang hinaharap ay nasa kamay ng Diyos. Dito lamang sa AWR 89.1 FM.